So guys, naniniwala ba kayo sa budol-budol gang? Yung may mga hypnotic effects? Story time tayo guys. This is to spread awareness po and safety para sa family nyo and of course para sa well-being ng mga OFW. So with regards for the budol-budol gang and like hypnotic effects nila, before super skeptical ako. Okay? Diba? I think kayo din naman skeptical kayo. Not until na-experience ko guys, nakita ko mismo yung epekto nito sa biktima nila. Yes, I witnessed that personally. And simula nun guys, para akong na-trauma na and para akong natatakot na. Hindi lang ako natatakot for myself but also para dun sa mga kamag-anak ko when it comes to the sending money sa Philippines. Sa mga hindi nakakaalam po, isa pa akong head nurse before sa isang hospital sa Manila. Part ng responsibility ko or ways para tulungan yung mga staff ko po is tulungan sila sa discharge process. And during sa mga time na to, dito usually pumapasok si OFW eh. Of course, tayo ang mainly nagpapadala ng pera sa Pilipinas and majority ng mga times na nagpapadala ito yung malaki is because of medical reasons. Okay, like na hospital, nahulog, na aksidente, tayo yung takbuhan. Diba? So, we normally send people money sa Philippines, bulto or malaking percentage ng pera natin. Diba? Sa time na yun guys, may pasyente ako. Nung pa-discharge na yung patient, inutusan yung yaya nila, loyal ilang years sa kanila, na kunin yung pera doon sa pinadala ng OFW nilang kamag-anak. Malaki yung pera guys eh. So, ang ginawa niya, meron siyang parang knapsack ba, yung tawag doon, para at least nakadikit sa kanyang money ha. And yung bag and yung money nakadikit para walang iwas na yung salise. So of course, para kay Yaya, I think normal lang sa kanya yun na magkunin yung pera tapos papadala na saka balik doon sa amo. Sa time na to guys, after kunin ni Yaya yung pera, bumalik siya doon sa room, dala-dala yung bag ka, binigay niya doon sa amo. Nung binuksan ng amo yung bag, ang laman lang guys is newspaper. Newspaper na naka-size ng pera, tapos may rubber band sa gitna. Para siyang magmukhang pera talaga. So, nagulat lahat. Si Yaya, ako, andun na kasi ako eh. At si pasyente, sabi, bakit ganito? Bakit wala yung pera? Tapos si Yaya napalikon, ha? Sabi niya, andyan yung pera. Nung nakita yung pera ng laman guys, newspaper, nagulat si Yaya. Sabi niya, hindi ko alam kung ano nangyari. Kung makita mo expression ni Yaya guys, wala talaga siyang kalam-alam kung ano nangyari sa pera na yun. And after that, yung amo, tumawag ng pulis. Siyempre, pera yun. Malaking pera yun eh. Parang biniblame niya si Yaya na part siya ng modus na kinuha yung pera niya. So, ganun yung in-emphasize ng amo. Nandun yung police, nag-explain ulit si Yaya. Ang explain niya guys is pumunta lang siya, kinuha lang yung pera, tapos malapit lang guys siguro halos sa tapat lang ng hospital, tapos few buildings away lang to the right. So, ganun. So, after niya kunin yung pera, patawid na siya, may nag-asa kanyang matanda ng direction. So, yun lang alam niya, naalala niya. Tapos after nun, binigyan ng direction, tumawid na siya, pumasok na siya sa hospital. So, ganun kasimpleng scenario niya guys Wala siyang natandaan kung ano talaga ang nangyari doon. Interaction during sa time kung saan paano nawala yung pera. So, kawawang-kawawa para sa akin si Yaya Of course, si amo parang hindi siya naniniwala about dun sa story ni Yaya Inisip niya talaga na part talaga siya ng modus. Pero sa isip-isip namin guys if ikaw, dala-dala mo na yung pera, na withdraw mo na yung malaking cash, kung gusto mo talagang kunin yun, umalis ka na. Tinangay mo na, hindi ka na bumalik. Diba? Super simple lang, diba? Hindi ka na babalik kung saan ipadadali mo yung pera na peke, na newspaper, tapos i-release mo sarili mo na pwede kang kasuhan at pwede kang hulihin ng pulis. Diba? So, isipin nyo guys, parang it doesn't make sense for Yaya to come back sa hospital with all those newspaper. So, para sa amin, inisip talaga namin guys na budol talaga yun. And narinig ko na rin yung ganyang story before pa that incident. And kahit si police, after namin kausapin si police, sabi nga niya, sounds like budol daw. So, kawawa si Yaya. Si Yaya ngayon guys, nasira yung future niya. Pwede siyang posibleng makulong. Tapos, si OFW guys, yung hard-earned money niya, yung mga overtime and yung mga bonus niya na pinadala niya para sa pera na yun, nawala parang bula. Diba? Ang sakit. Ang sakit nun, promise. And to top it off pa po, mas masakit pa kay OFW kasi kailangan niya magpadala ng same amount of money na naman para may discharge yung pasyente. Diba? So, double whammy talaga si OFW doon. And of course, syempre pwede ma-delay yung pag-discharge ng pasyente. So, sobrang nakaka-stress yung ganitong scenario guys. Then looking back guys, I think may iwasan sana to if number one, nag-withdraw sila ng money from a safer place. Yes, for me lang and para sa mga nanood dyan, yung mga ATM machines,
tsaka yung mga padalahan malapit sa hospital, that's one of the most targeted places ng mga budulgang o yung mga, of course, mga kriminal para isalisi yung pera before kayo dumating doon sa hospital. And of course, alam na nila yan guys, na ganun yung modus na doon talaga pinapadala yung money. Meron na yung mga lookout may lookout na yun doon sa hospital na malapit. Meron na rin yung lookout doon sa mga nagpadalahan. And I think some of them kahit papaano, I think may mga connections na rin yan sila sa hospital mismo. I'm sure, may mga ganun yan sila kukuha. So, it's really, really scary nowadays, guys. To think alam nila yung destination ng perang winidraw mo or kinuhanan mo is yung hospital. Okay, so there's really a good way po talaga na iplanuhin paano intercept yun. Then, number 2, guys, if may magandang app lang sana si OFW ng padalahan ng pera and pag-receive ng laban siya ng safe and secured, sana naiwasan lahat to. Okay? So, si Laya, walang problema. Yung pamilya ni Yaya, okay sa probinsya kasi pwede pa siya mag-continue magpadala. Tapos, yung pera ng hard-earned money ni OFW, pasok diretso doon sa hospital na yun kasi hindi na-intercept yung money. So, if meron lang talaga guys na ganong app dati before, everything could have been like simpler, di ba? So, I really suggest sa mga OFW dyan, pagdating nyo pa lang sa ibang bansa, try to set up as soon as possible yung ways ng pagpadala ng pera. And of course, dapat maging wise tayo. Okay, wise in a lot of ways. And take note po, bilang isang OFW for 10 plus years na ngayon, emergency things will happen talaga sa mga loved ones nyo sa Pilipinas. Yes, halos every year, every 2 years yan, may mga ganong scenario. Okay, unfortunately, mangyayari talaga sa inyo yan. So, you really need to have everything set up po just in case mga emergency na ganitong scenario. And what better way po na mag-send kayo ng money kung saan safe, secured, mabilis, and of course, mataas yung rate. So, one of the best app na ma-recommend ko is TapTapApp, guys. Okay, so this is really a good app and this is one of the best app for me bilang isang OFW ng padala ng pera sa Pilipinas. I really like this app guys kasi pwede sila mag-send ng cash via GCash, PayMaya, and diretso na sa bank. So meaning kung magpapadala ka ng pera, hindi na kailangan umalis si loved ones sa bahay para kunin yung pera na yon from like padalahan or ibang places na saan kuhanan ng pera. Diba? So, less risky. Isipin mo lang kung sila nabudol, there are other chances na pwede pa mangyari sa kanila like ma-hold up, masaksak, and all those things because nga, nagdala sila ng malaking pera. Okay? So, where there's money, usually there's problem talaga. Lalo na sa bansang Pilipinas. So, it's really a worry-free way of sending money sa loved ones nyo. And if magpapadala lang kayo pera, of course, gusto mo yung highest rate. Okay? You are free to download the app po and to check yung rate nila and compare nyo sa ibang app. Okay? Try nyo download sa Google Play or doon sa Apple Store. Download nyo yan and check nyo lang yung rate. Hindi nyo pa kailangan maglagay ng mga bank details to see that. Okay? You guys can download the app and makita nyo lang yung rate doon. As simple as that. Konting register lang and makita nyo yung conversion rate. And compare that to other apps po. Okay? Don't take my word for it po. Try it. Okay? Then if you like the conversion rate po, you can use my code po, NURSE1 to get additional $20 po para sa pamilya nyo. Okay? 1,000 plus pesos din yan para pang pagkain nila, pang transportation nila, and pang konting gastos-gastos nila, di ba? So, free money yun guys. Just by using my code. Diba? So, what more can you ask for? So, same principle pa mag-apply if naghahanap ka ng magandang kontrata. So, you have to collect, check nyo yung lahat, tapos select which is the best contract for you guys. Okay? So, ganun yun. For me, for sending apps, it's TapTap. So, next time magpadala kayo, TapTap na. For their safety and your peace of mind. TapTap mo yan. Bye-bye.